ayon tumitindi na ang itong magkapatid na Bongbong Marcos at saka si Amy Marcos sa kanilang sa politika. Kasi itong si Amy Marcos ngayon, kumalas na nga dito sa alyansa ni Bongbong Marcos. Unang-una kasi nito ay hindi to binanggit ni Bongbong Marcos nung mga kandidato niya no ditong nagsorte to sa may yata Laguna kung hindi ko nagkamali. O Laguna o Cavite. Dito to sila nagsimula. Nung pagkatapos talaga ng Senate hearing ng hinuli si Tatay Digong, so dito nagsimula noon. So nagkaroon to ng kaliwanagan na may hidwaan talaga sila noong hindi na nga binanggit ni Bongbong Marcos tong si Amy Marcos nung panahon sa sorte na yon. So nakikita natin dito na nakita nyo sa aking title kung sino ba talaga ang mas hudas dito. Kasi si Bongbong Marcos, hudas sa taong bayan. Si Amy Marcos, hinudas na ang kanyang kapatid dahil nga dito pagkahuli kay ni Tatay Digong. Pasok ko muna yung video ni Amy Marcos para mas makita nyo at mapanood nyo yung sinasabi niya dito. Paki-subscribe naman ng ating YouTube channel. Kaya nga, may nagsasabi na yung Interpol bawal sa kanila mag-issue ng red notice pagkat may duda sila na political. Kaya ang pinalabas lamang nila ay yung diffusion para hindi sila sumabit kasi pinagbabawal ng sariling konstitusyon ng Interpol kapag political. So, hindi masabi na may direct causality between the souring of relations and the change in the tone? Paulit-ulit sinasabi ni Secretary Boying Remulla na may konteksto ang lahat. At sa palagay ko maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at pagwawalang tiwala ng dalawang panig itong mga pagbabago sa legal processes and our international stand, nagbago rin talaga. Now that you finished or that you have your preliminary report, ano po yung nakikita yung legislation or are you planning a resolution for the Senate to take a certain stand? Ano po yung dulo nitong investigation? Well, ang dulo nito, maliwanagan tayo dito sa ICC. Yung iba nagsasabi na baka dapat ibalik na naman sa NBI at wag daw sa Philippine Center for Transnational Crime ang ugnayan sa Interpol. So may mga recommendations in policy, yun naman talaga ang ating pakay in aid of legislation. At alam din natin na hindi pa tapos to kasi may mga warrant pa na ilalabas. Alam natin na may 5 ng narinig tayo na laman nung ikalawang warrant na mula sa ICC. Kung tama ba ang proseso or kung hindi tama ang proseso, hindi na dapat maulit. So, importante yon. At syempre, yung mga OFW natin na nasa ibang bansa, nanganganib talaga at natatakot kung dito mismo sa sariling bansa, natatangay ang isang dating Pangulo na may edad na at may sakit. Paano pa raw sila? Kaya nais nilang malaman kung ganun na pinaglalaban natin yung mga na peperwisyo, na ko-convict pa sa ibang bansa, pinaglalaban natin na makauwi, paano ba ang sitwasyon ni Presidente? Ngayon, isa pa, medyo marami pong galit at nananawagan sa akin at tinetext ako, sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta. Ito bang initial findings ninyo ang naging basis para kumalas na kayo sa alyansa o dahil sa nakalipas na dalawang political rally ng alyansa ay hindi na kayo na-mention ng Pangulo Bongbong Marcos? Kasi sinabi ko naman na talagang sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, sub judice, ng national security, talagang parang mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahalagang katotohanan at hindi ko talaga matanggap kaya't kinakailangan malaman natin
At hayaan na lamang ako na malaya na magsiyasat para malaman ng taong bayan ano nga talaga ang mga pangyayari, kung may nalabag na batas at kung ano ang pagbabago or bagong legislasyon na kinakailangan. At tulad ng sinabi ko naman, mula pa nung umpisa ng halalan, mananatili akong independent. Dahil higit sa anumang political na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. So, wala kayong pag-uusap pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos din. Oo, wala, matagal na yun. Oo. So, sa tingin niyo, minasama ng Pangulo yung pagkandak niyo pa ng hearing tungkol sa nangyaring pag-alis? Parang ganun ang lumalabas na hindi ko naman maintindihan pagkat para sa akin, masyadong naging emosyonal, galit at taranta ang taong bayan. At nakita naman natin, naglabasan sa kalsada, nag-iiyakan, nagpoprotesta. Kaya imbis na lumala pa itong sitwasyon na to, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at maanalisa kung ano talaga ang nangyari. Kaya lang, eto nga, hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung maaalala ninyo, halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, hindi maganda yung itsura ng pamahalaan, nagalit yata sa akin na nabunyag yon sa aking hearing. Sino nagalit? So, Po. can we say, ma'am, na parang nasira ang relasyon niyo ng Presidente because of that? Hindi, matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang, matagal na. Oo. Mas lumalim pa. Nakikita ko lang pag public events. Oo. At saka mabilis lang yon, maraming tao, ganun. Ma'am, nasabi niyo, kaya ka nag-conduct ng hearing kasi nga lumalalim na yung divisiveness sa Yes. bansa. Pero dun sa naging result ng inyong hearing, sa tingin niyo mas lumalim pa instead na ma-address? Lumalim ang emosyon in the sense na nakita nila na maraming pagkakamali, at least yung tatlo na binanggit ko, na paulit-ulit na rin lumalabas sa social media. Kung tutuusin, very contrapuntal na siya, very anticlimactic na siya. Kasi paulit-ulit na yung lumalabas pati sa mainstream. Lumalalim ang ating kaalaman at mas lalo tayong nagagalit kasi labis-labis na ang dagok sa ating soberanya. At nababalitaan natin, labas-masok ang Amerika. Kahit hindi EDCA sites, ang katutak pa daw na Typhoon missiles ang pinapasok. Labas-masok din ang China sa ating karagatan at sa West Philippine Sea. Ngayon, dinadampot na lamang ang mamamayang Pilipino at dinadala sa The Hague. May natitira pa ba sa bansang Pilipinas? Nakakaawa naman tayo kung ganyan. So, kung lumala, sa palagay ko, lumalim ang pag-uunawa ng taong bayan. I think yun ang kontribusyon. Kasi, maski pro Duterte, pro Marcos, hindi na naging partisan, parang lahat medyo nagkaliwanag ng kaunti kahit papano. Ma'am, sino yung sinasabi niyo parang nagalit yata sa inyo nung hearing? Is it President Marcos? Yes. And you confirm this by, or you just feel it because you're a sister? Hindi kasi nung umpisa, sabi nila, hindi na daw makikilahok yung gobyerno. Pagkatapos noon, ang dami-dami ng testigo. Sabi ko, okay na. Ang dami-dami, nagpapadagdag pa nga sila ng pangalan, nagpadagdag pa nga sila ng upuan, kinapos pa nga tayo ng pagkain. Nandain nila 3 kwarto tayo, di ba? Tapos, akala ko, prepared na prepared. Sabi ko, ayos to. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga siguro hindi nagkakasundo. Yung mga sagot, hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Ngayon, paano nagalit? Kasi naalanganin na ako, hindi ako napunta. Gusto ko pa naman, over-prepared na nga ako pumunta doon sa Tacloban rally. Hindi ako pumunta. Tapos, mabuti na lang pala hindi ako pumunta at hindi na ako binanggit. Kaya ako nalaman. Ma'am, hindi. Sa Cavite and Laguna ka lang man hindi binanggit. Sa Tacloban, ma'am, nabanggit pa. Nabanggit pa. Ganun. Mali. O di...
So, ma'am, a-attend po po wala sa Tacloban? Nabanggit pa po. Ay, ganun. Hindi ko na maalala. Sa totoo lang, hindi ko masyadong tinututukan yung kampanya. Nandito ako sa investigasyon. Parang naisantabi na, nakatutok talaga ako dito para malaman kung ano pa. Ma'am, Ma'am, possible yung hindi pagbanggit ng Pangulo sa inyo last Mm. campaigns, Cavite, Laguna, you take it as mukhang masama loob sa inyo. Yeah, okay lang, walang problema. Kasi nga sabi ko, nakatutok naman ako dito. Hindi naman na eleksyon, kampanya, politika ang pinaka-importante. Nangingibabaw sa akin itong mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Hindi ko kaya to eh. Talagang ipaglalaban ko yan eh. Yung pag hindi yung hindi binanggit, pagkatapos sabi labing isa na lamang ang kanilang kandidato, wag na tayo magpahirapan ng katawan. Sabi ko, kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo. Mas madali naman ganun, okay lang sa akin, walang problema. may offer bang PDP laban, ma'am, para i-adapt kayo? Ang sabi may nag-aampon, hindi ko masyadong pinapansin kinakarir namin to eh. Naduling-duling na nga kami kagabi eh. Just in case open kayo, ma'am, kung sakaling i-adapt kayo ng PDP laban. Alam niyo maganda naman yung libre, di ba? Yung malaya. So, mula sa poll, sinabi ko, independent ako. Pero yun nga, dun sa lawag, syempre, yung anak ko nagmamaktol. Bakit hindi ako pupunta? Di pumunta ako, ganun. Tapos may mga kaibigan, pumupunta. Noon pa naman hindi naman ako present sa lahat ng lugar. Oo. Sa Carmen Davao, absent ako doon. Ayun. Tsaka sa Dumaguete yata, ewan ko, saan ko ba hindi masyadong pinuntahan. Pero wala nakikipag-usap right now sa inyo, ma'am, para mag-offer na. Wala naman. Siguro, nabunutan rin sila ng tinik na sabi ko, kakalas na lang ako para simple at klaro. Parang maliwanag na maliwanag. Mabalik ko lang po kay former President Duterte. Is it your conclusion as chairperson of the Foreign Relations Committee that what happened was extraordinary rendition? Hindi pa tayo maabot doon. Yung binasa ko 3 pa lang, preliminary finding pa lang to, na talagang walang obligasyon ang Pilipinas na iaresto si dating Pangulo, na yung ating pamahalaan ang determinado na lumahok doon sa pag-aresto ni Presidente Duterte at ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. Ma'am, hindi totoong biglaan, pinagplanuhan siya. Yun ang inyong conclusion, pinagplanuhan. At tinitignan pa namin yung dates kung kailan nag-umpisa kasi walang kaliwanagan. At paiba-iba nga yung version. May lumabas nga na nagulat din ako yung March 12 lang, yung DOJ, kung bakit ganun. Tapos na ang lahat, tsaka lang pala natanggap ng DOJ. Ma'am, kasi yun yung claim ni Vice President Sara na it was an extraordinary rendition. So, kung ano yung nakikita yung grounds for it to be considered as extraordinary? Wala pa kami doon eh. Inaalam pa lang natin kasi nga preliminary pa lang to. Tinitignan ko pa lang dahil ang taas pala ng interest di ko akalain na ganun kadaming manunood. Tanong ko lang po ayaw niya bang manalo? Bakit niya makakala sa administration at this point? Talaga, Oo nga, sabi nga suicide bomber nga daw ako eh. parang lagi nila pinagmamalaki yung kanilang machinery. So why do this now? Because it's more important to me. May bagay na mas mahalaga sa politika. May bagay na mas mahalaga kaysa sa kampanya at panalo. Anong ibig sabihin ng senador na walang bansa? May kahulugan ba yun? Pero hindi yung indication na mas matimbang ang mga Duterte kaysa Marcos. Palagay ko, lampas-lampas na to sa Duterte at Marcos. Ang pinag-uusapan na dito, yung soberanya ng ating bansa. Mabigat na to eh. Ibang usapan na to. Kung ano-ano ng dagok ang nangyayari. Eto nga, yung mga EDCA sites, yung mga Typhoon missiles, yung sangkatutak na banggaan, kuno, dyan sa West Philippine Sea. Ano lang matitira sa atin? Pati yung mamayan, dinadampot na lamang at naging probinsya na tayo ng Dahig. So sa presko niya kanina ay talagang dinidiin niya na mukha yatang magiging ang kapalit nito ay ang political career niya ay lulubog nga. So hindi naman walang kasiguraduhan siya ngayon kung saan talaga siya pupulutin. Kasi ang mga pro-Duterte malamang hindi talaga to iboboto. Para sa akin hindi ko to siya iboboto.
kahit pa na ito siya ngayon ay bumaliktad na naman ulit. Kasi si Amy kasi ngayon baliktad ng baliktad eh. Nagtambling-tambling na sa kanyang mga ano. So, kung i-kondisyon ko lang, kung mapapauwi niya si Tatay Digong sa Pilipinas, pwede na ibuto siya. Ikakampanya ko. Basta iuwi niya bago mag-eleksyon. Na talagang nandun sa Pilipinas si Tatay Digong. Yun ang ano ko. Ibuboto ko siya. Sacrifice na lang. Kapalit. Kaliwaan na lang. Yan lang gusto ko dyan. Nasabi ko nga kanina kung sino ba talagang mas hudas sa kanila dito sa ito magkapatid na to. Kayo. Tanungin ko kayo dito sa nangyari ngayon. Ang mas mas pinakahudas talaga sa kanila dito. Hindi nga biro talaga, Bongbong Marcos, kung ikaw ay hinuhudas. Hindi pa to. Si Amy pa lang ngayon ang naghuhudas sa'yo. Itong mga kandidato mo na sinasabi mo na alyansa, hindi ka makakasiguro dyan. Ito na naman, may mga umaalingasaw na naman na itong si Camille Villar, mukha yatang ilalaglag naman itong nitong si Bongbong Marcos. Ang unang-una nitong ang sabi mag-independent, ito si Ping Lacson. Pero si Ping Lacson yun, ayun dumidikit. So, itong si na naman, Camille Villar na naman ngayon, ang malakas ang ugong-ugong nito na umuugong na ilalaglag talaga nitong alyansa. So, natural yun. Pag in-interview yung kanilang ang campaign manager, itong si Tubi Tiangco, talagang ididinay niya yun na hindi totoo yan. Hindi pa sila sigurado, ipaplansya pa nila yun. Itong si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino. Di ito Marcos ngayon, ito yung kinuha mo na mas lalo ding mga hudas itong mga to. Sumakay ka dyan, ang hina talaga ng presidente na to. Napakahina talaga. Doon siya kukuha sa mga tauhan ni Leni Robredo na si Leni Robredo, sila rin na magkalaban dati ng Vice President at tinalo to si Bongbong Marcos. Ito lang kunting balikan lang natin itong nangyari na balikan lang natin itong mga nangyari nung panahon ni Leni Robredo at ni Bongbong Marcos na tinalo to ni Leni Robredo ito si Bongbong Marcos sa pagka-vice presidente. Naghain ng petisyon na pag magpa-recount, natalo lalong lumaki ang lamang. So noong 2022 election, kung tumakbo si VP Sara, panibago na naman itong matatalo talaga si Bongbong Marcos. Tapos itong mga suporte ni Bongbong Marcos, sabihin nyo na nabudol si VP Sara, si VP Sara ang nang budol kay Bongbong Marcos. Pwek kayo. Leni Robredo nga lang tinalo to. Tapos kung hindi to sumakay kay VP Sara, sigurado ligwak to. Nung panahon naman yun ni Leni Robredo, siya ang Vice President ni sino bang Marojas. Sa bagay, sa kategorya naman talaga ng pipiliin mo, ang mga tao doon talaga boboto kay Leni Robredo kasi abogada. Ito si Marcos, wala naman to natapos sa pag-aaral Hindi naman to tapos Ano nangyari ngayon na siya naging presidente? Wasak. Tapos, itong masakit ngayon, kukunin niya tong dalawa, si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino. Hindi pa natin alam yan, naka-line up na yan. Pag ilaglag nila, wala na si Amy, umalis na Tapos yan ang pinagyabang niya. Nabuo ang line up nila noong unang salvo pa lang. Tapos ito pa yung nagsabi na nautusan lang ng bumili ng suka at nakapag-file ng Certificate of Candidacy. Ayun na ngayon ang gaba nito, bumalik na sa kanya. Sa pamamagitan ni Amy Marcos, unti-unti nang mayroon tayong nakikita dito na mayroon talagang hindi magandang mangyayari sa kay Bongbong Marcos. Pagkatapos itong eleksyon na to, pag mananalo man itong mga kandidato ni Bongbong Marcos, wala pa rin mangyayari dyan sa kanya. Walang mangyayari yan sa mga senador na yan kasi puro yan mga gahaman din yan Puro balingbing yan
itong si Soto Manigurado ka ba na didikit kay Marcos yan? Ginagamit lang ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito si Amy Marcos, nakaamoy na itong mga kandidato na kasama niya, ginagamit lang, nakaamoy talaga siya nung umpisa pa lang, kaya siya noon, nag-declare na independiente siya. Ito si Ping Lacson, ganun din. Pero ngayon, sumakay lang to si Ping Lacson kasi gusto niya manalo. Pero nakasigurado kayo na itong mga to, didikit talaga o diehard ni Bongbong Marcos. Si Amy Marcos nga tumiwalag nga, hindi magkapatid pa sila. Alam na alam anong ugali ni Bongbong Marcos. Ito pa kaya itong mga to na mga sobra din to mga hudas. Ito yung mga line up ni Bongbong Marcos. Mga hudas lahat yan dyan. Mga hudas. Tolentino, Bong Revilla, Manny Pacquiao, Pia Cayetano. Naghuhudas yan. Sino pang mga dyan? Si Villar, umalingasaw na naman tong si Villar nung umiiksi na to yung nanay nila na hindi na gusto yung pagkahuli ni Pangulong Duterte. Hudasan yan. Kaya itong hindi talaga mag-success itong yung alyansa na ikampanya pa ni Bongbong Marcos na sabay paninira pa sa kabila sa taga-PDP laban. Umpisa na ang kalbaryo niya ngayon. Sa pagkalas talaga, tuluyan pagkalas ni Amy Marcos, tuluyan na siya ditong mapurnada talaga yung mga niya. Saka isa pa ngayon, ang hirap pumasok sila sa Visayas at Mindanao. Kasi alam nila mainit doon ngayon. Nakikita ba natin ngayon na mayroon sila mga schedule sa Visayas at Mindanao? Wala. Wala silang mga schedule. Last lang nila yung sa Tacloban. Pero bumalik sila sa Luzon. Hindi na nga masyado sila nag-ikot Tingnan natin yung weekend na to. Kung ano talaga ang nito nila, ang mangyayari sa kanila. At si Amy Marcos patuloy pa rin na sinusungkit talaga tong tagiliran niya ni Bongbong Marcos at yung mga alipuris niya. Di na to nanahimik si Amy Marcos. Ako, di naman kung ano ibubuto ko to. So kapatid niya dito, wala na. Talagang hinuhudas na talaga. Naghudasan na sila. So abangan natin kung sinong hudas ang mananalo dito. Sinong hudas ang mangingibabaw